Matapos ang interogasyon ni Arthur kay Stefan, makikita siyang lumilipad sa himpapawid. Para sa kanya, may kakaibang pakiramdam ang paglipad, isang sensasyong hindi pa rin niya lubos maipaliwanag. Napangiti siya habang naiisip na mas mapapabuti ang kalagayan ni Lena at ng kanyang mga puwersang Elven sa ilalim ng pamumuno ni General Aya, lalo na't bihasa ito sa kagubatan. Gayunman, naisip niyang kailangan na niyang bilasan ang paglipad, kailangan na niyang bumalik sa kastilyo. Sa ngayon, sapat na muna ang impormasyong ibinigay ng transmission scroll tungkol sa alakrayan na kanyang tinanong. Habang papalapit siya sa kanyang patutunguhan, hindi niya maiwasang mapansin na kakaiba ang tanawin kapag lumilipad nang wala si Sylvie. Tahimik niyang inalala na marahil ay mag-aalala ito, lalo na kung muli na naman siyang nakaranas ng panaginip tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, napagpasyahan niyang kakausapin niya ito pagbalik niya. Sa ngayon, kailangan niyang ituon ng pansin sa lugar kung saan siya higit na kinakailangan. Di naglaon, narating ni Arthur ang hangganan ng lugar. Mula sa itaas, nisalayan niya ang matinding labanan sa ibaba, ang walang tigil na sagupaan sa pagitan ng mga alakrayan at ng mga sundalong tagapagtanggol ng Deceden. Nang tuluyan niyang matano ang pader, napagtanto niyang narito na siya. Araw-araw ay nasasaksihan ng pader na iyon ang walang humpay na pagtatangkang basagin ng mga alakrayan ng depensa ng kuta. Marami na siyang nabasang ulat tungkol sa mga pag-ataking ito, ngunit ngayon lamang niya ito nasaksihan ng personal. Habang bumababa siya, bigla siyang inatake, ngunit madali lamang niya itong naitaboy sa isang simpleng galaw ng kamay. Nang tingnan niya kung saan ito nanggaling, doon niya napagtantong isang sundalo ng Deceden ang umatake, at halatang gulat na gulat din sa nangyari. Mabilis na lumapag si Arthur, at umalingaw-ngaw ang malakas na kalabog ng kanyang pagdating, agad siyang nakilala ng mga sundalo bilang isang general, kaagad namang nagbigay galang ang namumuno sa lugar at humingi ng paumanhin sa nagawang pagkakamali ng kanyang tauhan. Ipinaliwanag nitong hindi nila inaasahan ang pagdating ng isang lance, kaya't napagkamalan si Arthur bilang kalaban. Ngunit napangiti lamang si Arthur, sa loob-loob niya, matagal na rin mula nang tratuhin siya sa ganitong paraan, isa-isang nagbigay galang ang mga sundalo, at muling nangako ang kapitan na agad niyang paparusahan ang nagkamaling tauhan. Pinigilan yun ni Arthur at sinabing hindi na kailangan, dumating siya nang walang abiso mula sa Beastblades, kaya't likas lamang ang naging reaksyon ng sundalo. Pagkatapos, nilapitan niya ang sundalong umatake at pinuri ito. Magaling daw ang mata nito, ngunit sa susunod, dapat muna nitong ipagbigay alam sa nakatataas bago kumilos laban sa isang hindi kilalang banta. Agad namang sumagot ang sundalo ng may paggalang at pag-unawa. Sumunod, tinanong ni Arthur ang namumuno sa lugar kung ano ang pangalan at posisyon nito. Nagpakilala ito bilang si Captain Olbanth Kelris ng Bulwark Division. Ngumiti si Arthur habang nakatingin dito. Sa wakas, nagsalita siya, handa nang harapin ang susunod na hakbang. Ngayon, oras na para pag-usapan ng estratehiya. Habang pababa sila sa hagdan, ipinaliwanag ni Captain Olbanth Kelris na ang kanyang dibisyon ay karamihan binubuo ng mga manggagawa at panday na responsable sa pagpapanatili at konstruksyon ng pader. Sa isip ni Arthur, tiyak na abalang-abala ang mga ito sa walang tigil na mga ligaw na pag-atake sa pader. Ipinagpatuloy pa ng kapitan na araw-araw siyang nagbibigay ng ulat tungkol sa mga pagkukumpuni, pati na rin sa estado ng mga yaman at supply. Habang nagmamasid si Arthur sa paligid, hindi niya napigil ang humanga, tahimik siyang tumingin sa lawak ng lugar at napaisip na tila mali ang pagtawag dito bilang simpleng pader, sapagkat higit pa ito sa inaakala, isang napakalawak at masalimuot na estruktura. Humingi naman ng paumanhin ang kapitan sa ingay sa paligid, na ani ay maaaring maging nakalulula para sa mga hindi sanay. Sumang-ayon si Arthur, inamin na totoong nakabibigla, ngunit pinagsisihan niya ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong bisitahin ang lugar. Ipinaliwanag ng kapitan na mula sa bahaging iyon ay may mga palapag ng maaaring pasukin ng mga sibilyan. Sa kanilang paglalakad, nakasalubong nila ang dalawang sundalo na agad nagbigay galang sa kapitan. Napatawa si Kelris at Senita ang mga ito, sapagkat nararapat daw na ang isang lance ang kanilang pinupugayan sa ganitong pagkakataon. Bahagyang nailang ang mga sundalo at agad ding nagbigay galang kay Arthur, ngunit pinigilan niya ang labis na formalidad at sinabing sapat na ang simpleng saludo. Habang nagpapatuloy sila, naramdaman ni Arthur ang init sa paligid kaya't nagtanong siya kung may apoy ba sa malapit. Ipinaliwanag ng kapitan na sila ay dumaraan sa kanilang pangunahing pandayan. Pagdating nila roon, bumungad ang isang abalang lugar na puno ng mga manggagawa at malalaking makinang pinapagana ng apoy. Napatingala si Arthur at labis na namangha sa kanyang nasaksihan. Sa kanyang isipan, kahanga-hanga ang mga mekanismong nagpapatakbo sa pader. Masusing pinanood niya ang mga ginagawa ng mga ito at napagtantong kahalintulad ito ng isang lumang steam-driven hammer mula sa Earth, ngunit agad ding sumagi sa kanyang isip ang tanong kung paano ito naging posible. Hindi nagtagal,
naunawaan niya ang sagot, ito ay pinapagana ng gravity magic. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang sa makalabas sila sa lugar. Sa kanilang paglabas, tila napunta sila sa isang pamilihan, ipinahayag ng kapitan na ang pader ay tunay ng isang kahangahangang obra. Sumang-ayon si Arthur, namamangha sa laki ng pag-unlad ng infrastruktura at populasyon sa loob lamang ng ilang taon, habang sinusuyod ang lugar, napansin niyang tila may sarili itong ekonomiya. Ipinaliwanag ng kapitan na dahil walang batas na nag-uutos ng sapilitang serbisyo para sa digmaan, nagtakda sila ng mga gantimpala para sa mga adventurer na sumasali. Sa ganitong paraan, nakakakuha sila ng mga magagaling na mandirigma at salamangkero, habang ang mga ito naman ay kumikita ng madali. Bagaman may paminsan-minsang tensyon sa pagitan ng mga sundalo at adventurer, iisa lamang ang kanilang tunay na kalaban sa labas ng pader. Sa kanilang pagdaan, nakakita sila ng isang pamilihan ng sandata kung saan may nagtatanong kung kaya bang makipagsabayan ng isang armas laban sa mutant. Mayroon ding isang matandang nag-aalok ng bota na may diskwento, ngunit magalang itong tinanggihan ni Arthur. Habang papalayo sila, naitanong ni Arthur kung naroon ba ang mga mangangalakal dahil sa presensya ng mga adventurer. Kinumpirma ito ng kapitan at ipinaliwanag na bagamat hindi sila pinapayagang mag-operate sa pangunahing ruta ng supply at mabigat ang buwis sa lugar, patuloy pa rin silang dumarating ng marami. Mahalaga ang kanilang presensya, sapagkat kung wala sila, mapipilitan ang pamunuan na akuin ang responsibilidad sa pagkain, kasuutan, armas, at maging libangan ng libu-libong mandirigma. Sa sistemang kanilang binuo, binabayaran ng pamahalaan ng mga adventurer, ang mga adventurer naman ang gumagastos sa mga mangangalakal, at ang mga buwis mula sa mga ito ang muling ginagamit upang pandohan ng mga adventurer. Sa ganitong paraan, lahat ay may kabuhayan, at lahat ay may ambag sa pagtatanggol ng pader. Napangiti si Arthur sa kanyang napagtanto. Para sa kanya, napakatalino ng sistemang ito, isang mahusay na paggamit ng lahat ng magagamit na yaman. Sa kanyang pagtingin sa kapitan, naisip niyang ang ekonomiyang umiikot sa loob ng pader ay malinaw na patunay ng husay ng nakatataas na opisyal na namamahala sa malalungsod na complex na ito. Maya-maya, muling nagsalita ang kapitan at binanggit na mas mabilis sana kung lumipad na lamang si Arthur pababa, ngunit umaasa siyang nakatulong ang maikling paglilibot upang mas makilala nito ang lugar. Nagpasalamat si Arthur, malinaw ang kasiyahan sa kanyang tinig habang pinahahalagahan ang ipinakitang pagsisikap ni Captain Olbanth Kelrees. Habang papalapit sila mula sa unahan, naabutan ni Arthur ang isang grupo ng mga sundalong tila nasa gitna ng pagpupulong. Mula sa kanilang hanay, may isang lider na nagsalita ng malakas, ipinapakita ang kahalagahan ng lugar. Ipinaliwanag ni Captain Olbanth Kelrees na iyon ang lugar kung saan nagtitipon ng mga kapitan at pinuno upang pag-usapan ang mga estratehiya at mahalagang usapin ng depensa. Sa kanilang paglapit, agad na nagsalita si Captain Olbanth Kelrees at ipinaalam kay Arthur na napapanahon ng kanyang pagdating, sapagkat magsisimula na ang isang pagpupulong. Papunta na rin sana siya roon nang dumating si Arthur. Matapos nito, may ipinakita siyang bagay sa kanyang mga tauhan bilang hudyat ng kanilang pagpasok. Habang naglalakad sila patungo sa loob ng isang malaking tolda kung saan gaganapin ang pagpupulong para sa estratehiya, ipinaliwanag ng kapitan na naroon na sa loob ang senior captain, kasama ang iba pang mga kapitan at ilang pinuno ng iba't ibang dibisyon. Dahil dito, napaisip si Arthur tungkol sa kung sino ang tinutukoy na senior captain. Pagpasok nila sa loob, bumungad kay Arthur ang isang malaking mesa na may nakalatag na malawak na mapa, at sa paligid nito ay naroon ang maraming opisyal na abala sa paghahanda. Isa sa mga naroon nang agad nakakilala kay Arthur, agad itong tumayo at magalang na bumati, ipinapahayag ang karangalan sa pagdating ng isang lance. Susunod na sana ang iba sa pagtayo, ngunit agad itong pinigilan ni Arthur, na ayaw gawing formal ang sitwasyon. Pagkatapos, muling nagsalita ang lalaking unang bumati at inanyayahan si Arthur na umupo, kasabay ng pagpapakilala ng kanyang sarili. Tahimik lamang na minasdan ni Arthur ang lalaki, sinusuri ang kilos at tindig nito. Sa huli, ipinahayag ng lalaki ang kanyang pangalan sa isang seryosong tinig. Siya si Trodeus Flamesworth, ang senior captain na namamahala sa buong pader.